Mga Ginoo, kung kayo po ay nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw para umihi at iniisip na dala lang ito ng edad, pakiusap, pag-isipan ninyong muli. Ang tila simpleng gawi na ito ay maaaring unti-unting nagpapalaki ng inyong prostate at nakasisira sa inyong pagtulog, pantog, at maging sa kalusugan ng inyong puso. Bilang isang doktora na nag-aalaga sa mga nakatatanda, si Doktra Belen Manlapas po ito, at napakarami ko na nakitang senior dito sa Pilipinas na binabaliwala ang mga ganitong senyales hanggang sa humantong sila sa operasyon o sa paggamit ng catheter. Kaya sa araw na ito, ibubunyag ko ang 5 pang-araw-araw na gawi na tahimik na nakapipinsala sa inyong prostate at 5 simpleng pagbabago na makakatulong protektahan ito sa natural na paraan nang hindi nangangailangan ng gamot. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko sanang marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong oras na po diyan? Pakishare naman po sa comments. Kahit isang linya lang mula sa inyong araw ay malaking bagay na po para sa akin. At kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan o ng isang taong malapit sa inyo, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Sama-sama tayong manatiling may kaalaman, kumilos, at tumanda ng may dignidad at lakas. Sa maraming pamilyang Pilipino, maraming nakatatanda ang tahimik na nagtitiis sa putol-putol na tulog, bumabangon ng 2 o kahit 3 beses sa gabi para lang umihi. Karamihan ay iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda, isang bagay na dapat tanggapin. Ngunit bilang isang doktor, kailangan kong sabihin sa inyo na maaaring hindi lang edad ang dahilan. Sa loob ng inyong katawan, sa ilalim lamang ng pantog, ay may maliit na glandula na tinatawag na prostate. Pinapalibutan nito ang tubo kung saan dumadaloy ang ihi palabas. Kapag ang glandulang ito ay nagsimulang mamaga kahit kaunti, nagsisimula itong pumiga sa tubo na nagpapahirap sa malayang pagdaloy ng ihi. Maaaring maramdaman ninyo na kailangan ninyong umihi, ngunit nahihirapan kayong magsimula o pakiramdam ninyo ay hindi kailanman lubusang nauubos ang laman ng inyong pantog. Ang pamamagang ito ay madalas na nagsisimula ng tahimik, walang sakit o lagnat. Ito ay naiimpluwensyahan ng mga pagbabago sa hormone, partikular sa testosterone, estrogen, at vasopressin na natural na nagbabago pagkatapos ng edad na 60. Ang vasopressin ay tumutulong na bawasan ang produksyon ng ihi sa gabi. Ngunit pagkatapos ng 60, ang level nito ay madalas na bumababa. Nangangahulugan ito na ang mga bato ay patuloy na gumagawa ng mas maraming ihi kahit na sinusubukan ninyong matulog. At kapag ang isang namamagang prostate ay sinabayan ng isang sobrang aktibong pantog, ang inyong mga gabi ay nagiging balisa at ang inyong mga araw ay nagsisimula sa pagkapagod. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Lito, isang retiradong guro mula sa Cebu. Akala niya ay normal lang ang paggising ng 2:00 AM at 4:00 AM. Ngunit pagkatapos ng isang check-up at ilang pagbabago sa pamumuhay, nagsimula siyang matulog ng diretso sa loob ng 6 na oras. Hindi ito isang himala. Ito ay siyensya at ang tahimik na tugon ng katawan kapag tinatrato natin ito ng may pag-iingat. Kaya, mahal kong senior, huwag ninyong baliwalain ang mga senyales na ito. Hindi ito palaging sakit. Minsan, ito ay ang katawan lamang na humihingi ng kaunting pangunawa at maliit na pagbabago sa gawi. Narito ang 5 gawi na tahimik na nagdudulot ng pinsala. Una, ang pag-inom
ng masyadong kaunting tubig sa maghapon. Sa maraming tahanang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda, may karaniwang paniniwala na kung mas kaunti ang iinuming tubig, mas kaunting beses kang magigising sa gabi. Ngunit sa katotohanan, ang gawi na ito ay maaaring kabaligtaran ang epekto. Dahan-dahang nire-irritate ang inyong pantog at nagpapalaki ng inyong prostate. Kapag hindi nakakakuha ng sapat na tubig ang inyong katawan sa maghapon, ang inyong ihi ay nagiging mas madilim at mas concentrated. Ang concentrated na ihi na ito ay acidic at nakakairita sa lining ng inyong pantog na nasa ibabaw lamang ng prostate. Sa paglipas ng panahon, ang iritasyong ito ay nagdudulot ng pamamaga at ang inyong prostate na sensitibo na dahil sa edad ay nagsisimulang mamaga palalo. Si Mang Cardo, isang 69 anyos na Ginoo mula sa Maynila, ay nag-aalala sa pagpunta sa banyo sa gabi. Kaya halos hindi na siya umiinom ng tubig pagkatapos ng para mela ng buwais. Sa una, tila nakatulong ito. Ngunit sa loob ng ilang linggo, mas madalas na siyang nagigising at minsan ay may kasamang pananakit habang umiihi. Matapos kumonsulta sa isang urologist, naunawaan niya na grape ang dehydration ay nagbibigay diin sa kanyang pantog at prostate. Nang magsimula siyang uminom ng tubig ng tuloy-tuloy sa buong araw, lalo na sa pagitan ng sinaw, nansiu, at patramala na suminas, ang kanyang ihi ay naging mas mapusyaw at ang kanyang tulog ay naging mas mahimbing. Kaya, mahal kong kaibigan, huwag katakutan ng tubig. Isipin ito na parang gamot. Ang tiempo at dosis ay mahalaga. Subukang uminom ng mga 8 hanggang 10 baso bawat araw, depende sa inyong kalusugan, na pantay-pantay na hinati mula umaga hanggang hapon. At tandaan, kung ang inyong ihi ay mapusyaw na dilaw o halos malinaw, ang inyong katawan ay nagsasabing, salamat. Ikalawang gawi, ang pagupo ng matagal na walang galaw. Sa ating mga ginintuang taon, madalas tayong nakakahanap ng ginhawa sa pagupo. Maging ito man ay pagbabasa ng dyaryo, panunood ng teleserye o paglalaro ng baraha. Ngunit ang pananatili sa iisang posisyon ng masyadong matagal, lalo na habang nakaupo, ay maaaring tahimik na makapinsala sa inyong prostate. Kapag nakaupo kayo ng maraming oras nang hindi gumagalaw, ang daloy ng dugo sa inyong pelvic region ay bumabagal, na lumilikha ng pressure at stagnation sa lugar na nakapalibot sa prostate. Ang kakulangan sa paggalaw na ito ay nagpapataas ng pamamaga at maaaring mag-ambag sa unti-unting paglaki ng prostate. Isa sa aking mga pasyente, si Tatay Ramon mula sa Iloilo, ay nakaugaliang umupo sa kanyang silya sa beranda mula umaga hanggang tanghali nang hindi tumatayo. Gustong-gusto niya ang kanyang kape sa umaga at ang balita, ngunit hindi gaanong natutuwa ang kanyang prostate sa routine na ito. Nagsimula siyang makaramdam ng mas madalas na pangangailangang umihi. Minsan ay pagkatapos lamang niyang manggaling sa banyo. Iminungkahi ng kanyang urologist ang isang simpleng routine. Bawat 30 minuto, tumayo at maglakad sa loob ng 2 minuto. Kahit ang pagpunta lang sa kusina, pagdidilig ng halaman, o paggawa ng ilang heel lifts habang nakahawak sa silya, ay nagdulot ng kapansin-pansing pagkakaiba sa loob lamang ng ilang araw. Kaya narito ang isang tip na walang gastos ngunit nagbibigay ng lahat. Panatilihing dumadaloy ang dugo. Hindi ninyo kailangan ng mahabang paglalakad o exercise mats. Paalalahanan lamang ang inyong sarili, bawat kalahating oras, ako'y tatayo.
Apama mo na parakwa makunat na pinapanatili nitong aktibo ang inyong mga pelvic muscles at mas malusog ang inyong pantog. Ikatlong gawi, sobrang kape o tsaa sa gabi. Ang kape ay bahagi na ng ating kaluluwang Pilipino. Dito nagsisimula ang umaga. Ito ang inihahain sa mga bisita at hindi kumpleto ang hapon kung wala ito. Ngunit ang sobrang kape, lalo na pagkatapos ng 2 sangkulidok ng course, ay maaaring tahimik na nakakagambala sa inyong pagtulog at nakakairita sa inyong prostate. Ang caffeine na matatagpuan sa tsaa ay kape, cola, at maging sa tsokolate ay gumaganap bilang isang diuretic. Ibig sabihin, pinapataas nito ang produksyon ng ihi na naglalagay ng dagdag na presyon sa inyong pantog at prostate. Pinipilit din ng caffeine ang mga kalamnan ng pantog na mag-contract ng mas madalas, na humahantong sa pagmamadaling umihi at mas maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Ang asawa ni Aling Nena, si Bumetipaparitaong gulang mula sa Davao, ay nakaugaliang humigop ng matapang na kape tuwing nasisiyahan siya sa aroma at init nito. Ngunit di nagtagal ay napansin niya ang putol-putol na pagtulog at mas malakas na pagnanais na umihi sa hating gabi. Nang palitan nila ang kanyang kape sa hapon ng maligamgam na salabat at binawasan ng kanyang caffeine pagkatapos ng tanghalian, dahan-dahan ngunit tiyak na nagbago ang mga bagay. Sa loob ng 2 linggo, nagsimula siyang matulog ng 5 hanggang 6 na oras nang hindi nagigising, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Kaya, mahal kong senior, hindi ito tungkol sa pag-iwan sa kagalakan, kundi sa pagbabago ng oras. Mag-enjoy sa inyong tsaa o kape sa umaga, kahit hanggang tanghalian. Ngunit pagkatapos niyan, isaalang-alang ang mga herbal na opsyon tulad ng salabat, tsaa ng tanglad, o simpleng maligamgam na tubig na may kaunting luyang dilaw. Pasasalamatan kayo ng inyong prostate ng mahimbing na gabi. Ika-4 na gawi, maanghang, maalat, at mga processed food. Ang ating pagkaing Pilipino ay mayaman sa lasa, mula sa maanghang na Bicol Express hanggang sa bagoong, mula sa chicharon hanggang sa pritong isda. Ngunit ang parehong mga pampalasa at asin na nagpapasarap sa ating pagkain ay maaari ring magdulot ng pamamaga sa ating mga panloob na sistema, kabilang ang prostate. Ang mga sili, paminta, at mga pagkaing dumaan sa matinding pagproseso ay nagpapataas ng pangkalahatang pamamaga sa katawan, na siya namang nagpapalala sa pamamaga ng prostate. Idagdag pa diyan ang labis na sodium, food preservatives, at refined oils, at lumilikha tayo ng perpektong bagyo ng kawalan ng balanse sa loob. Si Mang Jose mula sa Pampanga ay sikat sa kanyang pamilya para sa kanyang panghapong merienda, pritong okoy na may maraming suka at bawang. Ngunit sa edad na 70, napansin niyang lalong nagiging magulo ang kanyang mga gabi at mabagal ang kanyang panunaw. Matapos kumonsulta sa isang nutritionist, dahan-dahan siyang lumipat sa nilagang mais, sariwang prutas, at isang dakot ng mani. Ang kanyang mga sintomas sa prostate ay kumalma, gayon din ang kanyang acid reflux at mga antas ng enerhiya. Kaya, ano ang aral dito, mahal kong senior? Hindi ninyo kailangang kumain ng matabang na pagkain. Pumili lang ng matalino. Gumamit ng luyang dilaw, sariwang luya, at isang kurot ng paminta sa halip ng mga chili powder. Mag-enjoy sa mga sariwang prutas tulad ng saging at papaya sa halip na chips o matatamis mula sa pakete. Ang isang makulay na plato mula sa kalikasan ay higit na mas mahusay kaysa sa isang mula sa kahon. Ika-5 gawi, ang pagbaliwala sa pagnanais na umihi o pagpigil dito
ng masyadong matagal. Maraming mga senior, lalo na kapag nasa labas ng bahay o habang nagdarasal, ay may tendensyang pigilin ang paghihi ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Minsan, ito ay dahil sa abala, minsan dahil sa hiya, at minsan dahil sa nakagawian na. Ngunit ang pagpapaliban na ito ay maaaring tahimik na magbigay diin sa inyong pantog at prostate kapag pinipigilan ninyo ang pagnanais na umihi. Ang inyong pantog ay nababanat na mas lalong pumipiga sa prostate na nasa ilalim nito. Sa paglipas ng panahon, pinahihina nito ang mga kalamnan ng pantog, nagdudulot ng natitirang ihi at nagpapataas ng panganib ng impeksyon o pamamaga. Si Lolo Kiko mula sa Baguio ay naghahatid ng kanyang mga apo sa paaralan araw-araw. Kahit na nararamdaman niya ang pangangailangang umihi sa kalagitnaan ng biyahe, hinihintay niya hanggang makarating sa bahay. Iniisip na ito ay mas disiplinado. Ngunit dahan-dahan nagsimula siyang makaranas ng pananakit at patuloy na pakiramdam na hindi kumpletong pag-ubos. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang pagpigil sa ihi ay lumilikha ng mga stagnant pool kung saan nabubuhay ang bakterya. Nang magsimula siyang pumunta sa banyo, sa sandaling maramdaman niya ang pangangailangan. Kahit na nangangahulugan ito ng paggamit ng mga pampublikong banyo, paminsan-minsan ang ginhawa ay napakalaki. Kaya narito ang isang magiliw na paalala: huwag maghintay. Pagkatiwalaan ang mga senyales ng inyong katawan. Pumunta kapag sinabi ng inyong pantog na oras na, hindi kapag sumasang-ayon ang inyong schedule. Kahit na nasa labas kayo, magdala ng tissue, hand sanitizer, at alamin na ang kalusugan ay laging una. Ang 5 gawi na ito ay maaaring tila maliit o ordinaryo. Ngunit sa loob ng inyong katawan, lumilikha sila ng mabagal na pagbabago. Ang ilan ay nakakatulong, ang ilan ay nakakapinsala. Habang tayo ay tumatanda, ang prostate ay nagiging mas sensitibo at ang ating mga pagpipilian ay nagsisimulang maging mas mahalaga kaysa dati. Ang magandang balita ay nasa kontrol pa rin ninyo ang lahat. Kung dahan-dahan ninyong babaguhin ang inyong pang-araw-araw na ritmo, uminom ng tubig ng mas maaga, mas kumilos, pumili ng mga nakakakalmang tsaa, kumain ng sariwa, at igalang ang mga senyales ng inyong pantog, maaaring matuklasan ninyo na ang inyong mga gabi ay nagiging mas tahimik, ang inyong tulog ay mas malalim, at ang inyong mga umaga ay mas maliwanag. Mahal kong senior, hindi pa huli ang lahat para pakinggan ang inyong katawan at tumugon ng may pagmamahal. Magsimula sa isang gawi ngayon, kahit na isang maliit lamang. Dahil kapag inaalagaan ninyo ang inyong prostate, tahimik nitong inaalagaan ang natitirang bahagi ng inyong buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang 5 gawi na kailangan ninyong baguhin kaagad. Una, paninigarilyo o pamumuhay kasama ng mga naninigarilyo. Sa maraming tahanang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda, ang paninigarilyo ay dating itinuturing na simbolo ng pagkalalaki o kahit na pamparelax. Ngunit ang dating tila hindi nakakapinsala ay kilala na ngayong tahimik na sumisira sa inyong katawan, lalo na sa inyong prostate. Kayo man ang naninigarilyo o nakatira kayo sa isang bahay kung saan may regular na naninigarilyo, pareho lang ang pinsala. Ang usok ng tabako ay binabawasan ang daloy ng dugong mayaman sa oxygen sa inyong mga pelvic organ, kabilang ang prostate. Sa paglipas ng panahon, pinapataas nito ang oxidative stress na nangangahulugang ang inyong katawan ay napupuno ng mga nakalalasong molekula na nagdudulot ng pamamaga.
Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Ben mula sa Cagayan de Oro, isang 72 anyos na retiradong banker. Matagal na siyang tumigil sa paninigarilyo, ngunit araw-araw pa rin siyang umuupo kasama ang kanyang nakababatang kapatid na naninigarilyo sa balkonahe pagkatapos ng hapunan. Nagsimulang makaranas si Mang Ben ng pressure sa kanyang puson kasama ang madalas na pag-ihi sa gabi at mahinang daloy. Matapos makita ang isang urologist, nalaman niya na ang secondhand smoke ay tahimik na nire-irritate ang kanyang prostate at binabawasan ang kakayahan nitong maghilom. Kaya, mahal kong senior, kung kayo ay naninigarilyo, alamin na ito. Nagsisimulang maghilom ang katawan sa sandaling tumigil kayo. At kung hindi kayo naninigarilyo, pakiusap, protektahan ang inyong sarili mula sa passive smoke. Ang inyong mga baga at prostate ay parehong karapat-dapat sa malinis na hangin. Ang inyong hininga ay inyong lakas. Protektahan ito ng may karunungan at pag-iingat. Ikalawang babaguhin ang paglaktaw sa regular na health check-up. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang bumibisita lamang sa doktor kapag hindi na matiis ang sakit, hindi bago pa man. Ngunit, pagdating sa inyong prostate, ang masyadong matagal na paghihintay ay maaaring magdulot sa inyo ng mahimbing na gabi at mapayapang umaga. Ang prostate ay madalas na lumalaki ng tahimik na walang malalaking sintomas sa simula. Maaari lamang kayong makaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan habang umiihi o bahagyang mas mahinang daloy na maaaring baliwalain ninyo. Ngunit sa loob, ang presyon ay nabubuo at sa oras na magsimula ang pagmamadali, sakit o retensyon, ang kondisyon ay malala na. Kunin natin ang kaso ni Mang Cesar mula sa Zamboanga, edad 69. 5 taon na siyang hindi nagpatingin sa doktor nang bigla na lang siyang hindi na makaihi. Isinugod siya sa emergency room at kinailangang lagyan ng catheter. Lahat ng ito ay maiiwasan sana sa isang taunang check-up kasama ang isang PSA blood test at isang simpleng rectal exam. Ang mga pagsusuring ito ay mabilis, hindi invasive at nakapagliligtas sa libu-libong kalalakihan mula sa operasyon bawat taon. Kaya, pakiusap, huwag hayaang pigilan kayo ng pag-aalinlangan o hiya. Ang inyong kalusugan ay nararapat sa inyong atensyon at ang inyong doktor ay inyong partner, hindi isang hukom. Isang beses sa isang taon, markahan ang inyong kalendaryo prostate health check. Kung may maagang matuklasan ang maliliit na pagbabago sa pamumuhay, hindi gamot, ay madalas na sapat. Ang pag-iwas ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ikatlo, ang pagkain ng sobrang pulang karne o processed meats. Sa maraming pamilyang Pilipino, lalo na tuwing linggo, ang kaldereta o bulalo ay nagiging paborito ng pamilya. Ngunit, ang pagkain ng pulang karne ng masyadong madalas, lalo na sa mga processed form tulad ng longganisa, bacon, o cold cuts, ay maaaring tahimik na makapinsala sa inyong prostate. Ang mga karneng ito ay mayaman sa saturated fats at mga kemikal na nagtataguyod ng pamamaga sa loob ng katawan, lalo na sa mga matatandang lalaki. Habang bumabagal ang panunaw sa pagtanda, ang mga mabibigat na pagkaing ito ay mas matagal na nananatili sa inyong sistema, nagpapataas ng bloating at pelvic pressure. Ang kombinasyon ng pamamaga at dagdag na timbang sa tiyan ay direktang naglalagay ng strain sa inyong prostate gland. Si Mang Tomas mula sa Quezon City ay kumakain ng pulang karne 4 hanggang 5 beses sa isang linggo. Iniisip na nagbibigay ito sa kanya ng lakas. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napansin niya
ang pagtaas ng pagkapagod, constipation, at hirap sa paghihi. Iminungkahi ng kanyang nutritionist ang isang banayad na pagbabago. Bawasan ang pulang karne sa isang beses sa isang linggo, palitan ng isda, munggo, o tokwa. Nagsimula siyang isama ang papaya at mani sa kanyang lingguhang pagkain. Sa loob ng isang buwan, bumuti ang kanyang panunaw at nabawasan ng malaki ang kanyang pagpunta sa banyo sa gabi. Kaya, mahal na kaibigan, hindi ninyo kailangang talikuran ng tuluyan ang karne, ngunit ang moderasyon ang inyong gamot. Subukang magdagdag ng mas maraming plant-based protein, mga panapanahong gulay, at mga magaan na lutong bahay na sabaw sa inyong mga pagkain. Hayaan ninyong suportahan ng inyong pagkain ang inyong paggaling, hindi idagdag sa inyong pasanin. Ika-4, taba sa tiyan at kakulangan sa paggalaw. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nararamdaman na karapat-dapat na silang magpahinga pagkatapos ng 60. At oo, mahalaga ang pahinga. Ngunit kapag tuluyang huminto ang paggalaw, nagsisimulang mag-ipon ng taba ang katawan, lalo na sa paligid ng baywang. Ang taba sa tiyan na ito ay hindi lang dagdag na timbang. Gumagawa ito ng mga inflammatory chemical na nakakairita sa prostate. Ginugulo rin nito ang balanse ng inyong hormone, lalo na ang testosterone at estrogen na malapit na nauugnay sa kalusugan ng prostate. Ang mas malaking baywang ay pisikal ding tumutulak sa inyong pantog at prostate na nagpapalala sa inyong mga sintomas. Tingnan natin si Mang Paeng mula sa Bacolod bilang isang halimbawa. Sa edad na 68, mayroon siyang bilugang tiyan at mababang enerhiya, ngunit hindi niya naramdaman ang pangangailangang maglakad. Ngunit dahan-dahang ipinaliwanag ng kanyang urologist na ang kanyang sukat ng baywang na 105 cm ay naglalagay ng dagdag na strain sa kanyang urinary system. Sa pag-udyok, nagsimula siyang maglakad sa umaga sa loob lamang ng 20 minuto at gumawa ng seated leg lifts sa kanyang silya sa sala. Sa loob ng 2 buwan, nabawasan siya ng 3 kilo, bumuti ang tulog, at nagkaroon ng kumpiyansang sumali sa yoga group sa kanilang lokal na simbahan. Kaya, mahal kong senior, magsimula sa maliit, hindi ninyo kailangan ng gym. Ang isang mabagal na paglalakad pagkatapos ng almusal, ilang magaan na pag-uunat habang nanonood ng TV, kahit na ang pag-ikot ng inyong mga bukong-bukong habang nakaupo ay lahat binibilang. Panatilihin ang inyong baywang sa ilalim ng 100 cm kung kaya ninyo, hindi para sa hitsura, kundi para sa paggana at kapayapaan ng isip. Ika-5, hindi pamamahala sa chronic stress. Ito marahil ang hindi nakikita, ngunit pinakamakapangyarihang salik na nakakaapekto sa inyong prostate. Ang stress sa mga matatanda ay madalas na nagtatago sa likod ng katahimikan. Mga hindi nasasabing pag-aalala tungkol sa kalusugan, pananalapi, pamilya, o kalungkutan. Ngunit nakikinig ang katawan kahit natahimik ang bibig. Kapag nabubuhay kayo sa isang palaging estado ng pag-aalala, ang inyong utak ay nagpapadala ng signal sa katawan na maglabas ng cortisol, ang stress hormone. Sa paglipas ng panahon, ang cortisol ay lumilikha ng pamamaga, pinahihigpit ang mga kalamnanan sa pelvic floor, at ginugulo ang paggana ng hormone. Isang 70 anyos na byudo mula sa General Santos, si Lolo Ambo, ay dumating sa aking klinika na may maraming sintomas sa prostate. Normal ang kanyang mga pagsusuri, ngunit ang kanyang katawan ay hindi mapakali. Namatayan siya ng asawa, pakiramdam niya ay malayo sa kanyang mga anak,
sa ibang bansa at ginugol ang kanyang mga araw sa panonood ng telebisyon mag-isa. Nang magdagdag kami ng 3 bagay lamang sa kanyang routine, 10 minuto ng malalim na paghinga, araw-araw na pagbibilad sa araw sa umaga, at lingguhang tawagan sa video kasama ang mga dating kaibigan, gumaan ang kanyang mga sintomas nang walang anumang bagong gamot. Kaya hayaan ninyong sabihin ko ito ng may pagmamahal at siyensya. Ang inyong isip ay kasing halaga ng inyong katawan. Huwag dalhin ang stress ng mag-isa. Ibahagi ang inyong mga iniisip sa isang kaibigan. Sumali sa isang prayer group o kahit na makinig sa mga awiting pansimbahan bago matulog. Subukang matulog ng pumasampir na guro. Maglakad ng nakayapak sa damo o magdasal ng isang simpleng panalangin tuwing umaga. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay may kapangyarihang palambutin ang inyong buong nervous system, kabilang ang inyong prostate. Mahal kong senior, ang 5 gawin na ito, paninigarilyo, pag-iwas sa mga check-up, mabibigat na karne, tabas at tiyan, at chronic stress, ay maaaring tila hindi magkakaugnay, ngunit lahat sila ay nakakaapekto sa inyong prostate ng direkta o hindi direkta, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ang magandang balita ay mayroon pa rin kayong kapangyarihang baguhin ang mga ito. Hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit dahan-dahan, hakbang-hakbang, isang gawi sa isang pagkakataon. Magsimula sa isa na pinakatumama sa inyo. Marahil ito ay ang pagpapalit ng kape sa herbal na tsaa o pagpili ng munggo kaysa sa kaldereta o simpleng pag-book ng taunang check-up na iyon. Anuman ang inyong piliin, alamin na ito. Nakikinig pa rin ang inyong katawan. At kapag inaalagaan ninyo ito ng may pagkakapari-pareho at kabaitan, madalas itong tumutugon ng may tahimik na pasasalamat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga maliliit na pagbabago sa pagkain at pamumuhay na maaaring dahan-dahang sumuporta sa inyong prostate sa natural na paraan. Ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa kalusugan ng prostate ay ang abang hinog na kamatis. Hindi hilaw, kundi lutong-luto. Ang mga kamatis ay naglalaman ng lycopene, isang pulang pigment na nagsisilbing panangga para sa inyong prostate, binabawasan ang pamamaga at pinapabagal ang hindi kanais-nais na paglaki. Ang pagluto ng kamatis sa kaunting mantika na may mga pampalasa tulad ng sibuyas o bawang ay nakakatulong na maglabas ng mas maraming lycopene para masipsip ng inyong katawan. Subukang magdagdag ng ginisang kamatis o sinigang sa inyong tanghalian 3 beses sa isang linggo. Ang isa pang banayad na kaibigan ay ang buto ng kalabasa. Ang maliliit na butong ito ay mayaman sa zinc, isang mineral na mahalaga para sa malusog na mga selula ng prostate at balanse ng hormone. Maaari ninyo itong i-toast ng bahagya at kumain ng 1 kutsara bilang merienda sa hapon. Isaalang-alang din ang mga pagkaing gawa sa soya tulad ng tokwang isasahog sa gulay. Ang soya ay naglalaman ng mga natural na compound na tumutulong sa pagbalanse ng mga male hormone at pinoprotektahan ang prostate mula sa pamamaga. At nariyan din ang granada. Ang prutas na ito ay hindi lamang nakakatulong na mapababa ang pamamaga, kundi sumusuporta rin sa sirkulasyon at tono ng pantog. I-enjoy ito sa kalagitnaan ng umaga. Ngayon, pag-usapan natin ang tubig. Simulan ang inyong araw sa 1 baso ng maligamgam na tubig sa pagitan ng 6:30 at 7 pomrana kug na enyao. Ito ay gumigising sa inyong digestive system at naglalabas ng mga lason mula sa magdamag. Iwasan ang malamig na tubig pagkatapos ng 6 na nigi dahil maaari itong makagulat sa pantog. Ang posisyon ninyo sa pagtulog ay mahalaga rin. Ang pagtulog na nakatagilid sa kaliwa
ay nakakatulong na mabawasan ang presyon sa pantog at mapabuti ang sirkulasyon sa pelvic organs. At panghuli, pagkatapos ng hapunan, sa halip na humiga ka agad, umupo muna ng ilang sandali sa isang nakaka-relax na posisyon. Maaari ninyong dahan-dahang masahihin ang inyong puson sa paikot na kilos sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Ito ay hindi lamang sumusuporta sa panunaw, kundi nagpaparelax din sa mga kalamnan sa paligid ng pantog at prostate. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Romy, isang 72 anyos na Ginoo mula sa Bacolod, retirado, malumanay magsalita, at lubos na minamahal ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, tahimik niyang tiniis ang mga sirang gabi, gumigising ng halos 4 na beses sa pagitan ng hating gabi at pagsikat ng araw para lamang umihi. Sa una, akala niya ay bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit dahan-dahan, ang kanyang mga araw ay naging malabo, pagod ang kanyang katawan, at mababa ang kanyang kalooban. Napansin ng kanyang anak na babae na nilalaktawan na niya ang mga lakad ng pamilya. Isang araw, sa pagbisita sa kanilang family doctor, sa wakas ay nag-open up si Mang Romy tungkol sa kanyang mga problema sa pagtulog. Sa banayad na gabay, gumawa siya ng ilang maliliit na pagbabago. Nagsimula siyang uminom ng karamihan sa kanyang tubig bago pumasyo na nina. Kumain ng maagang hapunan bago mag-7 paso ni Gri. At dahan-dahang tinalikuran ang kanyang panggabing kape. Sa loob ng 2 linggo, isang magandang bagay ang nangyari. Minsan na lang siyang gumising, kung minsan ay hindi na talaga. Lumalim ang kanyang tulog, naging mas sariwa ang kanyang mukha, at ang kanyang mga paglalakad sa umaga ay humaba. Ang kwento ni Mang Romy ay hindi pambihira. Ito ang tahimik na patunay na posible pa rin ang pagbabago kahit sa edad na 72. Hindi ninyo kailangan ng mga tableta o malalaking plano, maliliit na hakbang lamang na ginawa ng may pag-iingat at pasensya. Kaya, mahal kong senior, ngayon ay natutunan natin na kahit ang maliliit na pang-araw-araw na gawi tulad ng kung kailan kayo umiinom ng tubig, kung paano kayo umupo, o anong oras kayo kumakain, ay maaaring tahimik na makaapekto sa kalusugan ng inyong prostate at pagtulog. At tandaan, kung nakakaranas na kayo ng mga sintomas tulad ng sakit, madalas na pag-ihi o discomfort, laging pinakamainam na direktang makipag-usap sa inyong doktor. Ang mga tip na ito ay ibinabahagi para sa pangkalahatang kamalayan at dapat kumonsulta sa inyong doktor bago subukan ang anumang bago. Ang isang mahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito: ang katawan ay may sariling karunungan at hindi pa huli ang lahat para pakinggan ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakadakilang regalo na maibibigay ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Ano ang isang bagay mula sa video na ito na tumatak sa inyo o nagpabago sa inyong pag-iisip? Kung nahanap ninyong nakakatulong ang video na ito, pakitype ang salamat po sa mga komento sa ibaba. Kung sa tingin ninyo ay hindi ito angkop para sa inyo, i-type ang salamat pa rin para mapabuti ko pa at mas mapagsilbihan kayo sa susunod na video. At kung gusto ninyo ng mas maraming banayad na payo sa kalusugan na ginawa, lalo na para sa mga senior na tulad ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang isang bagong update at ibahagi ang video na ito
sa isang taong maaaring tahimik na dumadaan sa parehong sitwasyon, naway magkaroon kayo ng mahimbing na pahinga ngayong gabi at magaan na puso bukas. Ingat po kayo at magkita-kita tayo sa susunod na video.